Usapan lang netizen, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon, mabuhay ka hanggat gusto mo, at God first. May revelasyon na naman na ugnay uli ito kay Maricel Soriano. Mula nung lumabas siya sa Senado, nagpapatuloy ang mga nagrereklamo sa kanya, no? Ayon nga dito sa panonoorin natin, no? Dito sa Showbiz Fantastic ni Lolit Solis. At ito ang mga sinabi ng mga dalawang katulong niya na talagang nagdemanda na at nagsalaysay, no? So, halina't panoorin natin at tingnan natin kung may katotohanan ba itong mga usapin na to. Gamit ng ipinagbabawal na gamot. Lolit Solis may ibinuking tungkol kay Maricel Soriano. Kung ang inaakala raw ng Diamond Star ay walang maglalabas ng buong katotohanan, tiyak dito raw siya nagkakamali. Sa isang full-length article, nagsalita na ang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis kung saan dito'y nabigla sa mga skandalong kinasasangkutan ni Maricel Soriano. Sa kabila ng lahat ng ito, nakapagtataka raw kung bakit itinanggi ng aktres ang kanyang pangmamaltrato sa mga kasambahay nito. Yan nga yung sinasabi pagmamaltrato, no? Kasi may ilalabas atang medical legal, yung dalawang kasambahay. Eh kung yan, talagang makikita na talagang legal ay yung mga natamo nilang pasa or sugat galing sa pagrereklamo nila, medyo hahaba pa tong usapin na to, no? At tong demandahan na to, no? Siguro talagang ginawa na rin ng dalawang katulong yung pagkakataon, kinuha nila yung pagkakataon, lalo na't nasasangkot yung ating idolo na si Maricel Soriano, dito nga sa PDEA League, no? At sinasabi mismo daw, ng kanyang anak, mismong anak ni Maricel Soriano, na nagamit daw ng pinagbabawal na gamot, no? So ayon lang dito sa ating pinanonood, no? Hindi po tayo dito yung nagbabalita, no? Ito po yung ating pinasisinungalingan at hindi naman natin to pinatototohanan, no? So patuloy po natin, no? Kayong may record pala ng blatter sa barangay at mismo ang anak nito ang nagpatakas sa dalawang household helpers ni Maria upang makaalis sa di umay pamimiskal ng Diamond Star. At ito pa ang isa sa nakakagulat. Tila hindi lamang raw ito ang unang pagkakataon na di umunay nilayasan si Maricel ng kanyang mga kasambahay dahil bukod raw sa di umunay pambubugbog nito, hindi rin daw pinapasahod ng TV actress ang kanyang mga naging katulong. Parang kung pagdating sa hindi pinapasahod, parang posible ata yun, no? Kasi bilang tao, bilang amo, alam mo kung ano yung obligasyon mo sa mga tauhan mo, di ba? At saka alam mo naman na meron tayong labor, di ba? So, pwede ka talagang makasuhan dyan. So, parang posible yung mga ganyan na. Sa akin lang, sa opinion ko lang naman. Narito ang buong detalye ng revelasyon ng veteran showbiz writer na si Lolit Solis kung saan nanindigan na may mga taong nagalit pa kay Maricel Soriano at nakatampuhan nito maging ang kanyang sariling manager dahil sa di umunay pag-iiba raw ng ugali ng aktres at nadadamay pati ang kanyang mga katrabaho. Narito at panoorin ng full report. Iminuesta ng dalawang biktimang sina May Cascuela, 22 anyos, at Camille Acoedo, 18 taong gulang, kung paano umano silang tinadyakan, sinaktan, at tinataang babarili ng kanilang among aktres na si Maricel Soriano noong June 29 sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo. Yan na tumula lang siya ng mula. Ito, may salaysay, no? May salita, may voice, conversation tungkol dun sa nag-i-interview sa dalawang kasambahay, no? Papatayin ko kayo, dito kayo mamamatay sa niya. Ayon sa kanila, nakikita ng At may picture, yun yung kasambahay daw, di ba? So, may mga ebidensyang pinapakita. So, akala siguro ni Maricel Soriano, sa paglutang niya doon sa Senado, okay na yun. Ang masakit, sa paglutang niya pala na yun,
dadami pa yung magiging kaso niya or magkakaso sa kanya dahil nga yan, nabulgar na yung mga ganitong issues sa PDL, no? So, bukod sa drugs, meron pang pang-aabuso at pananakit, no? So, medyo mahirap-hirap din yan, dumadami kasi. Anak ni Maricel at si Chen kung paano sila tatuhin ang actress. Trinidad ka, mga ganun ko siya magmura. Mga paslupang katulong lang kayo, sabi ko sa amin. Ang anak ng actress tumalong nagbigay ng permiso na makalaya ng sila. Galing sa bahay si Mia at Camila, 2 linggo pa lang nagtatrabaho kay Maricel. Nagreklamo sa barangay poblasyon sa Makati sina Camila at May. Kaya pinaharap ng kapitan ng barangay ang actress sa isang pagdinig sa Miyerkules. Ayon pa sa barangay, may nagreklamo na rin katulong laban kay Maricel nito ng Pebrero. Yan ang mahirap niyan, yung maraming nagre-reklamo sa'yo. Tapos pag naglabasan niyang mga yan, magiging matibay yan na ebidensya. Diba? Non-payment of salary or pinumura siya. However, the complainant did not bother to come back. Sa Miyerkules, nakatakdang lumabas ang resulta ng medical legal examination ng mga biktima. Like, share, and subscribe sa kanilang channel. At kung ikaw naman bago dito sa ating channel, baka naman po pwede makahingi kahit isang subscription lang. Paki-like na rin para i-share ni YouTube sa mga iba pa nating mga kamarites dyan. No? At maraming salamat po. God bless you po. Lalo sa mga nag-subscribe. Tinabla ng full-length article ng veteran showbiz writer na si Lolit Solis ang di umunay kasinungalingan raw ng veteran actress at diamond star na si Maricel Soriano kung saan tila nai-involve ngayon sa skandalo nang lumabas ang leaked document ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 2011 full article report na inilabas ni Lolit Solis, kinumpirma mismo hindi lamang ng mga dating niyang kasambahay kundi tila maging ng kanyang anak na nalulong sa bisyo. Yung sinabi natin kanina, mismo kinumpirma ng anak, no? So, mahirap yan. Kung sa anak mo na yun, alam nga naman, ilagay kanya sa kapahamakan, no? Kung hindi totoo. So, ang diamond star na si Maricel Soriano, maging ang ilan sa mga artista raw sa showbiz ay hindi na Alam nila yan, yung mga nasa showbiz. Alam nila yan kung sino-sino yung mga gumagamit, patikim-tikim lang, kung sino yung talaga nagtutulak. Marami dyan sa showbiz. Sa kanila nga dati nagyabong talaga yung panahon yan lalo na 80s, ganyan. Kasi talagang yan, kailangan nila dahil ang oras ng pag-shooting nila, wala sa oras, no? Kung pagka tinawag ka ng director, ikaw isasalang, kahit madaling araw yan, kailangan alive ka. Kaya yan na uso yan yung mga ganyang mga drugs na yan. At napakamahal kasi yan dati, no? Kahit naman hanggang sa ngayon. At sila, ang mga talagang pwede at kayang-kayang bumili at tutugma sa kanilang pagtatrabaho. Kaya talagang sa mga artista nagsimula yung mga ganyang drugs na yan at lalo pang lumala, no? na sekreto ang balitang ito. Ayon pa sa kumpirmasyong report, hindi lamang rito ang unang beses na inireklamo si Maricel Soriano ng pambubugbog ng kanyang mga kasambahay dahil bago pa man ipablatter sa barangay poblasyon Makati City, tila idinamanda rin pala si Maricel ng kanyang mga dating helpers dahil bukod raw sa pambubugbog at pananakot na papatayin sila, hindi rin daw sila binigyan ng kanilang mga sahod. Ayon mismo sa full report. Dapat umpisa pa lang kung talagang totoo yan, no? Dapat umpisa pa lang, ginawa na nilang magreklamo. Hindi yung kung kailan may mga ganitong issue, lumabas sa Senado, eto na, tapos nagkakaroon na ng chain reaction, no? Tapos naglalabasan para idiin itong ating idolo na si Maricel Soriano, no? So, pero kung talagang may katotohanan naman yan, talagang yari din tong idol natin, no? Pero sa tingin ko, dapat yan dati pang ikinaso yan kung talagang nangyari yan. Na inilabas ng showbiz columnist writer na si Lolit Solis, Maricel Soriano was confirmed using drugs by household helpers who Maricel Soriano was confirmed using drugs by house helper whom accused her of physical abuse. Yun ang mahirap dyan.
yung may physical abuse, no? Kasi talagang kaso yan, no? Eh yung sa drugs, kung wala namang ebidensya, okay lang. Pero yung physical abuse at may medical legal, yan. Tapos meron kang binlatter ka, sinampahan ka ng kaso, physical abuse at may medical legal nga. At ayun, magtutugma na yan eh. Medyo magkakaroon ka ng ano yan, haharaping kaso talaga. Accuse her of physical abuse. Kinumpirma na nga ng Star Talk sa barangay headquarters sa Makati na nagreklamo nga ang dalawa niyang kasamahay ng pangbubugbog at di raw nasasweldohan ang mga ito. Bukod pa riyan, kinumpirma rin ng nagreklamong kasambahay na nalulong daw ito sa droga. Ayon kay Lolit Solis, Talagang dinidiin, no? Kasi nga, yun yung nakita nila sa Senado, eh, no? Para nga naman medyo kung may katotohanan yung mga, yun nga, yung pagbubuhok sa kanila or pagpapalayas or pangit na maltrato, parang nilagyan pa ng ano, ng parang kinargahan pa ng matindi kasi yung drugs yun eh. Medyo matindi talaga yung kaso na yun at ito nga PDEA Lake, presidente ang kasama. So parang magkakaroon ng katotohanan, di ba? matagal ko nang naririnig yan sa mga reporter. Merong nagba-blind item, merong talagang nag-chismis nila. Pero hindi ko naman sineseryoso dahil parang ayoko namang maniwala na aabot ganun si Maria. Dati naman wala akong narinig ganun ang trato niya sa mga kasambahay. Kaya medyo duda pa rin ako riyan. Pero itong issue ng drugs, matagal na yung napapabalita. At wala ka namang naririnig na pagde-deny mula kay Maria, pati ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya baka nga may bahid ng katotohanan. Huling kita ko lang kay Maricel ay nung nag-guest siya sa Party Pilipinas na nag-surprise kay Jeline Eugenio. Dinig ko doon, di yun duman sa manager niya si Malu Fagar na matagal na rin palang hindi sila nag-uusap. So may problema talaga si Maricel na pati ang mga taong malalapit sa kanya ay nakakatampuhan na nito. Nung ginagawa nga ng Star Talk ang isyong ito, si Malu ang kinukulit nila at ayaw niyang mag-comment dahil hindi nga raw niya ito nakakausap. Ano ba talaga ang problema ni Maria? Bakit siya umabot sa ganon? May kinalaman kaya ito sa karir niya? Hay nako! Dito sa showbiz, kapag hindi mo talaga ma-handle ng mabuti ang career mo, madaling mawawala sa'yo. Matapos ang kumpirmasyon mula kay Lolit Solis, tila mukhang may bahid nga raw ng katotohanan ang mga balitang nalulong sa di mo na ipinagbabawal na gamot ang veteran actress, lalo't maging ang kanyang malalapit sa buhay o ang mga taong malalapit sa buhay nito ay hindi rin itinatanggi ang nasabing issue. Hindi na nakapagtataka na maging mga close friends ni Marisol Soriano ay hindi na rin siya kinakausap dahil maging ang kanyang manager na si Malu Fagar na dating executive ng Itbulaga ay minabuting hindi na lang magsalita sa di mo na pinagdaraanan ng TV actress. Kaya't imposible raw ang naging Ayun, maganda, no, sa manager ni Maricel Soriano, no, si yung Malu daw. Hindi siya nakikisawsaw sa ganyang issue kahit meron sila sigurong konting gap. No, dapat lang naman, hindi yung porket galit ka sa tao na yun, tapos may kinakaharap na parang ganitong na dadawit sa PDEA League, no? So, susundot ka kagaya ng dalawang kasambahay niya na talagang nagreklamo at nagsampa ng kaso, no? At nagpa-medical legal pa, no? So, panoorin natin magnaneto sila. Ito ba talagang may katotohanan ba to? O parang pinalalala lang yung issue at itong issue na to, dati pa ata to, di ba? So, sana naman maayos to ni Idol Maricel, no? pag-deny ni Maricel Soriano sa nasabing Senate hearing. Gayong hindi lamang ang kanyang mga nakatampuhang celebrity ang may records ng ilan sa mga kanilang pinagsamahan, maging ang blatter at demanda ng mga dating niyang katulong ay naroon pa rin sa poblasyon Makati City. Sa iba ng ilang netizen, dapat raw ay nakakulong sa Senado ang Diamond Star lalo't hindi lamang raw si Lolit Solis ang makapagpapatunay ng lahat ng kanyang kasinungalingan dahil mismo Hindi naman dapat, no? Kasi may investigation pa yan, eh, no? Hindi ka naman guilty at saka wala pa naman na uumpisahan, eh. Para may itinanong lang naman sa kanya kung kanya ba yung unit,
'Di ba? Kung meron bang katulong talaga na gano'n. Kaso yung dalawang katulong na yun medyo dun siya ano kasi umuo siya at ninakawan daw siya. So, magiging usapin talaga yan, no? Ang mga record ng demanda, blatter at article noong 2011 hanggang 2012 ay mariing dapat ipinakita sa Senado bilang pagpapatunay na nagsisinungaling si Marisol Soriano. Ano ang iyong magiging rasyon sa naging revelasyon ng veteran showbiz writer na si Lolit Solis kung saan naniniwalang may bahid di umano ng katotohanan ang isyong nag-uungkat kay Marisol Soriano sa kanyang nakaraan patungkol sa di umunay pagkakalong ito sa droga na nagresulta ng pang-aalipusta sa kanyang mga kasambahay at umabot pa sa demandahan? Just comment below. Iminuwesta ng dalawang biktimang sina May Cazuela, 22 anyos, at Camille Acojedo, 18 taong gulang, kung paano umano silang tinadyakan, sinaktan, at tinataang babarilin ng kanilang among aktres na si Maricel Soriano noong June 29 sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. June 29. So, walang sinabing taon. At yung si Maricel Soriano ay nandun sa Senado, ika nga sabi niya, nabenta na daw niya yun 2012 pa. Eh kung ganun pa man, itong issue na to, at nakikita natin yung mga pictures, humana din, no? So parang lumalabas is 12 years na, kasi 2024 na tayo ngayon, no? Pero ayun na masakit, uungkat ulit, nagiging sariwa, no? Kasi siguro ito hindi to natapos tong issue na to no? Ano kayang mangyayari dito kay Maricel? Iimbitahan ba kaya siya uli sa Senado? Kasi alam ko sa Monday, sa 13, May 13, Monday, may hearing uli regarding nga doon sa PDEA Lit, no? Kaya masakit. Una yung pangalan niya at kasama niya yung presidente rin. Kaya malamang to sasama to at mauungkat pa sa mga investigasyon yung sa dalawang katulong niya talaga. Kasi yun, medyo matibay din yung dalawa na yun. Patayin ko kayo. Yan, tumulan lang siya ng mulang. Papatayin ko kayo, dito kayo mamatay sa niya. Ayon sa kanila, nakikita ng anak ni Maricel at si Chen kung paano sila tratuhin ng aktres. Pentrimitida ka, mga ganun ko siya magmula. Mga pasdupang katulong lang kayo. Yung mga sinasabi nung nagsasalaysay na katulong, no? Eh kasi ganyan magsalita si Maricel Soriano talaga sa showbiz, sa mga movie niya, ha? Pero hindi natin to pinatututuhanan na ganun talaga ang sinasabi niya at pagtrato niya sa kanyang mga kasambahay, no? Kaya tayo nanonood lang ng ibinabalita, no? At nagbibigay lang tayo ng comment, reaction, pero hindi natin to pinatutuhanan o pinasisinungalingan, no? So, pero para sa akin, makakarakter niya lang kasi yun, no? Magiging natural ni Maricel sa showbiz, sa movie niya. Pero yung sa totoong buhay, siguro naman hindi basta-basta niya gagawin yun para sa akin, no? Unang-una, may pangalan siya, no? Pangalawa, talagang dahil sa may pangalan siya, at pag ginagawa talaga siyang mali, pwede siyang pagkatirahan ng mga taong magagawa niya ng mali, no? So, maingat din to. At saka, hindi naman to magiging artista na sikat at matagal sa showbiz na to, bata pa lang to, nasa showbiz na, hindi rin to makitid, kumbaga, di ba? Sabi ko sa amin. Ang anak ng aktres tumalong nagbigay ng permiso na makalaya ng sila. Galing sa panis sina May at Camila, 2 linggo pa lang nagtatrabaho kay Okay, alright, madlang netizen. Kanina parang yan na rin naulit no? So, sa tingin nyo, madlang netizen, itong sa Lunes ba, May 13, maiimbitahan kaya itong ating iniidolong si Diamond Star, no? So, sana yung mga ibang involved na pangalan doon, dumalo rin doon at para matapos na to at ayun lang, para maklaro lang yung mga pangalan nila, no? So, hanggang dito lang muna, mga netizen, at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. Mabuhay po kayo at hanggang sa muli po, si Tio Paing po ang palagi nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.